Ang mga kwentong ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa mga bagong mag-asawa na nagsimulang bumuo ng mga pangarap ngunit agad na tinapos ng isa. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Si Angie Diaz ay ipinanganak sa Nicaragua noong 2003. Siya ay panganay sa 4 na magkakapatid. Dahil sa hirap sa buhay, nakipagsapalaran ang kanyang ina sa US para mabigyan sila ng maginhawang buhay. Kaya naiwan ang magkakapatid sa kanilang tita na siyang nag-alaga sa kanila. Si Angie ay inilarawan ng mga kaibigan at kamag-anak na masayahin at palakaibigan na dalaga. Noong November 2019, nagtungo si Angie sa US para makahanap ng maayos na trabaho at makatulong na rin sa pamilya. Isa pa, ang kanyang tiya na nag-alaga sa kanila ay nalamang may cancer. Kaya't kailangan niyang kumita at mag-ipon para sa pagpapagamot ng kanyang tiyahin. Tumira si Angie sa Houston, Texas at agad na nagtrabaho bilang cashier sa Chepes Meat Market. Ayon sa kanyang mga katrabaho, si Angie ay mahusay, masipag at masayahing tao. Maging ang mga customer sa tindahan ay natutuwa rin sa kanya, kaya naman sila ay nagiging kaibigan niya. Isa sa mga paboritong pagkakaabalahan ni Angie ay ang pagpapapayat sa pamamagitan ng tamang pagkain at ehersisyo. Gaya ng ibang dalagang tulad niya, aktibo din siya sa social media. Sa kanyang Instagram account makikita na nagpo-post siya ng kanyang fitness journey. Noong 2022, nakilala niya ang katrabaho na si Jared James Dickes sa isang restaurant kung saan siya may part-time job. Si Jared ay inilarawan ng mga kakilala na magalang at mabait. Tulad ni Angie, hilig din niya ang tungkol sa kalusugan at pag-eehersisyo. Kaya naman naging malapit agad ang loob nila sa isa't isa. Kahit mga bata pa at marami pa silang pwedeng magawa at makilala sa kanilang buhay, para kina Angie at Jared ay sila na ang nakatadhana sa isa't isa. Para sa mga kaibigan ni Angie, mukha namang totoong interesado at masaya si Jared na makasama si Angie. Ngunit nagulat at nabahala ang pamilya at mga kaibigan ni Angie sa padalos-dalos nilang desisyon na magpakasal. Kahit 6 na buwan pa lang silang magkasintahan. Mas lalo pa silang nagulat nang inanunsyo nila na ikinasal na nga sila at wala man lang silang sinabihan at inimbitahang kapamilya o malalapit na kaibigan sa importanteng okasyong ito. Ang Waller County Judge na si Dre Duhon ang namuno sa seremonya ng kasal ng dalawa. Pinost niya sa kanyang Facebook page ang larawan ni na Angie at Jared na bakas ang kasiyahan matapos ang kanilang kasal. Ayon sa kanyang mga kaibigan, mukha namang masaya si Angie sa buhay may asawa. Sila ay nakatira sa maliit na bahay sa likod lang ng bahay ng mga magulang ni Jared sa bayan na Magnolia. Madalas silang mag-post ng mga larawan nila ni Jared na kapwa masaya. Subalit minsan ay napapansin nila na si Angie ay wala sa mood. Ayon sa kanyang boss na si Veronica, minsan daw ay mukhang pagod na pagod si Angie. Pero hindi siya sigurado kung pagod ba siya dahil sa trabaho o dahil sa personal na kadahilanan. Ibinahagi ng isang matalik na kaibigan ni Angie na sobrang seloso daw si Jared. Ipinagtapat ni Angie sa kanya na hindi na talaga siya masaya kapiling ang asawa. Ibang-iba daw ang Jared na nakilala niya bago siya ikasal. Dahil matapos silang ikasal, biglang naging sobrang possessive at controlling si Jared kay Angie. Minsan ay nag-post pa si Jared sa social media na sinasabing sa kanya lang si Angie kahit wala namang nanliligaw o umaaligid sa kanyang misis. Nagsabi rin si Angie sa kaibigan na plano na nilang magkaanak pero pinayuhan niya ang kaibigan na huwag munang magpabuntis agad. Ang huling pagkakataong nakita niya ang kaibigang si Angie ay noong Christmas party kung saan galit na nag-walkout si Jared. Sa event ay nagkakasiyahan ang lahat maliban kay Jared na nakasimangot at inis na inis. Bagamat walang sinasabi si Angie, may kutob ang kanyang kaibigan na sinasaktan siya ni Jared. Hinala niya ay nahihiya si Angie na aminin na may problema silang mag-asawa. Pagsapit ng Pasko noong 2022, nag-post si Angie sa Instagram ng larawan nila ni Jared na may kasamang pagbati na Merry Christmas sa kanilang mga kamag-anak at mga kaibigan. Dito ay nag-reply si Jared sa post ng Merry Christmas, My Beautiful Wife. Sinabi rin niya na si Angie ang kanyang trophy. Noong January 11, 2023, bandang 4:80 ng hapon, nakatanggap ng tawag ang 911 mula sa ama ni Jared. Kaya't agad na pumunta ang mga pulis sa kanilang tahanan.
Ayon sa sheriff, nag-alala ang mga magulang ni Jared nang pumunta ito sa kanilang bahay na hindi kasama si Angie. Nang tanungin nila ang anak kung nasaan ang kanyang asawa, may nasabi siyang katakataka kaya kinutuban ng masama ang kanyang mga magulang. Pinuntahan nila ang cottage na tinitirhan ng mag-asawa at doon ay tumambad sa kanila ang nagkalat na dugo na pinaniniwalaan nilang kay Angie. Ang katawan niya ay natagpuan sa sahig malapit sa kama. Matindi ang mga saksak na tinamo nito sa likod. Ang katawan ni Angie ay wala ng ulo. Hindi lubos maisip ng pamilya at mga kaibigan ang matinding trauma at paghihirap na sinapit ni Angie bago siya mamatay sa kamay ng mismong lalaking akala niya na mamahalin at aalagaan siya. Nahirapan ng sheriff na ilarawan sa media ang crime scene dahil matindi talagang nakakakilabot ang kanilang nasaksihan ng araw na iyon. Paliwanag ng sheriff na natagpuan nila ang isang kitchen knife na pinaniniwalaan nila ay ginamit sa krimen. Ngunit ang talagang ikinagimbala ng lahat sa krimen na ito ay pinugutan ni Jared si Angie at ang ulo ay natagpuan sa shower ng banyo. Ayon sa sheriff, sa araw na iyon nakatanggap sila ng mga tawag tungkol sa kaguluhang nangyayari sa bahay nila Jared. Pero di nila inaasahang ganito kalala ang kanilang masasaksihan. Naabutan pa ng mga otoridad si Jared nang marating nila ang crime scene. Sinama nila ito at ang kanyang pamilya sa pulisya para kausapin. Mabilis kumalat ang balita na ikinagimbal ng buong komunidad. Ikinalungkot din nila ang sinapit ni Angie. Ang isang kapitbahay na matagal nang kakilala ni Jared ay hindi makapaniwala na makakagawa ng ganoon ang kanyang kaibigan, lalo na sa taong mahal niya. Ayon sa kanya, kilala niya si Jared bilang isang mabuting tao na hindi mo makikitaan na naging bayolente. May malasakit at pinoprotektahan niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Inilarawan naman niya si Angie na may positibong pananaw sa buhay na nagbibigay sigla sa buhay ni Jared. Lubos din na ikinagulat ng mga kaibigan at katrabaho ni Angie ang nangyaring trahedya. Bago mangyari ito, may kutob na ang manager ni Angie na mayroong problema nang hindi siya pumasok ng araw na iyon. Nang wala siyang narinig na balita mula kay Angie, ay tinawagan niya ang pamilya nito para i-check ang kalagayan niya. Doon nila nalaman ang trahedyang sinapit ng kanilang katrabaho. Inilarawan ng tiya ni Angie na parang isang matinding bangungot ang nangyari sa kanyang pamangkin na inalagaan niya mula pagkabata. Hindi niya akalain na makakaranas pala ng paghihirap ang kanyang pamangkin sa pinasok niyang relasyon. Ayon naman sa ina ni Angie, isa sa mga dahilan ng pag-alis niya sa Nicaragua ay para matakasan ang pang-aabuso ng kanyang asawa. Hindi niya lubos maisip na ang kanyang anak ay magiging biktima rin ng mapang-abusong tao. Ipinagdarasal na lang niya na sana ay makamit nila ang hustisya para sa anak. Sa kabila ng nangyari ay wala siyang sama ng loob sa mga magulang ni Jared. Naintindihan daw niya na wala silang kasalanan sa ginawang kasamaan ng kanilang anak. Para sa kanya, sa oras na marating ng isang tao ang hustong edad, ay responsibilidad na niya ang kanyang mga kilos at desisyon. Kaya naman hindi niya sinisisi ang mga magulang ng suspect. Nais din niyang magsilbing halimbawa ang sinapit ng kanyang anak sa mga kababaihan na nasa parehong sitwasyon. Ipinagdarasal niyang mabigyan ng lakas ng loob at kakayahang makapag-isip ng tama ang mga biktima para magsumbong at tumakas sa madilim na sitwasyon. Maging ang judge na nagkasal sa kanila ay nag-post sa Facebook tungkol sa trahedya. Sinabi niyang sa sandaling panahon na nakilala niya ang dalawa ay mukha namang mabubuting tao at maayos ang kanilang relasyon. Kaya naman ikinalulungkot at ikinagulat niya ang kinahinatnan ng dalawa. Nang maaresto ay inamin ni Jared ang nagawa niyang pagpatay at pagpugot sa ulo ng asawa. Ang iba pang detalye kabilang ang dahilan ng pagpatay ay hindi inilabas ng mga pulis. Pero base sa mga police records, si Jared ay meron na palang anger management problem. Isang buwan bago ang kanilang kasal, inaresto si Jared ng mga pulis. Noong panahong iyon ay pumunta ang mga pulis sa isang fast food joint bandang 2:00 ng madaling araw matapos makatanggap ng tawag ang 911 tungkol sa isang lalaking nagwawala at nagagalit sa mga tauhan ng restaurant. Nalaman na ang lalaking inirereklamo ay si Jared dahil nagpupumilit itong pumasok sa loob ng restaurant. Kinandado ng mga staff ang pinto hanggang dumating ang mga pulis. Nang magsagawa ng inspeksyon ng mga ito sa kanyang sasakyan, nakita na may isang bawas na bote ng beer. Inamin ni Jared sa mga officers na nakainom nga siya kasabay ang ilang pills.
pero hindi niya masabi kung ano mga ito. Inaresto siya at sinampahan ng kasong pagmamaneho habang lasing. Nandalhin siya sa police station, tila ninerbiyos si Jared, pero nagawa pa niyang pagbantaan ng mga police officers at mga jail staff. Sumunod ay nagwala na siya at naging bayolente. Sinuntok pa nga niya ang mga bintana sa kulungan. Kaya't napilitan silang itali siya sa isang upuan at kunan ng dugo para sa DUI test. Dahil sa impormasyong ito, itinaas ng judge ang kanyang piyansa mula $500,000 naging $1 million na dahil nakita niyang si Jared ay panganib sa mga tao ng komunidad kung sakaling makalaya pa. Sa paglilitis, isang video footage ang ipinakita sa korte kung saan makikita si Jared bandang 11:40 ng umaga, ilang oras bago matagpuan ang labi ni Angie. Sa footage ay makikita si Jared na naglalakad papasok ng tindahan mula sa parking lot. Kumuha siya ng beer at tuloy-tuloy na lumabas na hindi man lang nagbabayad. Lumakad siya papuntang parking lot habang iniinom ang ninakaw na beer. Pumasok siya sa sasakyan at umalis. Sa puntong ito ay hindi malinaw kung nagawa na ba niya ang krimen o gagawin pa lamang. Pero ang nakakabahala dito ay si Jared ay mukhang kalmado at parang walang pakialam sa mga tao sa paligid. Para sa isang taong nakapatay o papatay pa lamang, tunay na wala siyang pagsisisi o di man lang nakitaan ng takot. Pero sa kanyang bond hearing ay biglang nag-iba ang pagkatao ni Jared. Doon ay humagulgol siya, dahilan para ipahinto ng judge ang hearing at abutan siya ng tissue. Sa kanyang pre-trial, ipinag-utos ng judge na magsagawa ng isang mental evaluation para kay Jared upang malaman kung nasa tama siyang pag-iisip at kung naiintindihan ba niya ang kahihinatnan ng kanyang nagawang krimen. Nang mapatunayan na siya ay nasa tamang pag-iisip ay nagpasya si Jared na tanggapin ang isang plea deal, kung saan aamin siya na nagkasala at hindi aapela sa magiging hatol sa kanya. Noong August 1, 2024, si Jared ay hinatulan ng guilty sa pagpatay sa kanyang asawa at sinintensyahan siya ng 40 years na pagkakabilanggo at maaari lang siyang maparole sa taong 2043. Ang susunod nating kwento ay tungkol sa Filipinang nasawi sa Slovenia. Si Marvel Facturan ay ipinanganak noong July 15, 1997. Siya ay lumaki sa Negros Oriental. Habang nag-aaral, kinahiligan niya ang sumali sa mga pa-contest ng paaralan. Kilala siyang aktibo, masayahin at masipag. Ngunit dahil nakitang mas maganda ang mga oportunidad sa Maynila ay lumipat ang buong pamilya dito. Maraming pinasok na trabaho si Marvel para makatulong sa pamilya. Naging trainee pa nga siya ng Philippine Airlines noon. At ngayon siya ay isang empleyado ng laser clinic sa Manila. Mahilig si Marvel na mag-post online ng kanyang mga ginagawa o pinupuntahan. Dahil sa nauso ang mga online dating sites ay sinubukan niya rin ito. Dahil dito noong February 2024 ay nakilala niya ang 30 years old na si Mitya Kojansis. Si Mitya ay mula sa bansang Slovenia. Ito ay isang bansa sa Central Europe. Siya ay nagpakilala ang isang motivational speaker tungkol sa weight loss at ilan sa mga paksang tinatalakay niya ay tungkol sa mental health, paglaban sa obesity at personal growth. Minsan ay naiimbitahan si Mitya sa mga paaralan para magsalita sa harap ng mga estudyante. Madalas mapuri ang Slovenian sa galing niyang magganyak ng mga tao para mapabuti ang kanilang kalagayan. Siya ay mahilig din mag-hiking na karaniwan na ginagawa sa kanilang bansa dahil sa magagandang bulubundukin at tanawin doon. Noong una magkaibigan lamang sina Marvel at Mitya pero kalaunan ay nahulog na din ang loob nila sa isa't isa. Kung magbabase tayo sa Facebook post ni Marvel, sila ay naging magkasintahan noong April 10, 2024. Makalipas ang 3 buwan ay dumating si Mitya sa Pilipinas noong July 11 para makita sa personal ang kasintahang Pilipina. Makikita sa social media ang kanilang mga post na magkasama at talaga namang napakasaya. Ipinasyal ni Marvel ang Slovenian boyfriend at tuwang-tuwang ini-enjoy ang kanilang pagsasama. May pagkakataon din na nagsimba magkasintahan at dito makikita na marahil pareho sila ng relihiyon na maaaring dahilan din kung bakit sila naging mas malapit sa isa't isa. Naging mabilis ang lahat ng pangyayari. Ito ang matatawag mong isang whirlwind romance. Dahil noong July 15, 2024, nag-propose na si Mitya kay Marvel sa harap ng kanyang pamilya na nagkataon din namang kaarawan din ni Marvel.
Masayang tinanggap ni Marvel ang singsing at ipinagmalaki ito sa kanyang Facebook account. Noong July 29, 2024 ay ikinasal sina Marvel at Mithya sa isang intimate wedding na dinaluhan lamang ng pamilya ni Marvel. 3 buwan na malagi sa Pilipinas si Mithya at dito hindi nila sinayang ang panahon na sila ay magkasama. Pumunta pa nga sila ng Palawan na isa sa mga kilalang tourist spot sa Pilipinas. Kitang-kita ang kasiyahan sa mukha ng bagong mag-asawa. Ngunit ito ay napalitan din agad ng lungkot dahil kinailangang bumalik ni Mithya sa Slovenia noong August 5. Mga ilang buwan din silang hindi nagkita at tiniis na makapag-usap lamang sa pamamagitan ng video calls. Ngunit dahil sa kagustuhang magkasama muli ay inasikaso ni Marvel ang kanyang mga papeles papuntang Slovenia. Kaya't noong December 17 lumipad na si Marvel pero bago makapunta doon ay kinailangang dumaan muna siya sa Tokyo, Japan dahil doon pa niya makukuha ang kanyang visa para sa bansang Slovenia. Matapos nito ay sa wakas nagkasama din sina Marvel at Mithya noong December 22 nang magkita na ang dalawa sa airport. Napakasaya ni Mithya nung sinundo na niya si Marvel at binigyan pa niya ito ng bulaklak. Ipinost din niya ito at sinabing life is good. Habang nasa Slovenia ang Pilipina ay lagi ding nagbabahagi ng mga larawan online kung saan makikitang namamasyal sila doon at may pagkakataon pa ngang nakasama nila ang ina at kapatid ni Mithya. Noong December 28, 2024 nagpost si Mithya ng video na nagmamaneho kasama ang kanyang asawa papunta sa isang resort para magbakasyon. Si Marvel ay makikita ditong nakangiti at sumasayaw pa. Ngunit ito na pala ang huling post na makikitang buhay ang Pilipina. Dahil kinabukasan December 29 ay matatagpuan ang bangkay ni Marvel sa kanilang tinitirang apartment. Ayon sa mga kapitbahay nakarinig sila ng ingay na nanggagaling sa apartment ng mag-asawa. May tila nag-aaway at nagsisigawan. Sunod naman nilang narinig ang sigaw ng Pinay at dahil sa pag-aalala, agad na tumawag sa pulisya ang kapitbahay. Mabilis namang nakarating ang mga pulis sa apartment ni na Marvel at Mithya. Doon ay ayaw silang pagbuksan ng pinto na nakalak, kaya't humingi pa sila ng tulong sa fire department para pursahang buksan ito. Pagpasok nila ay tumambad ang katawan ni Marvel na puno ng dugo at wala ng buhay, at katabi nito si Mithya na nakatayo lamang doon na nakatulala. Agad na dinala siya sa police station ngunit hindi siya nagtagal doon dahil inilipat si Mithya sa isang psychiatric hospital dahil nakitaan na siya ay may sintomas ng sakit sa pag-iisip. Agad na nagsimula ang investigasyon ng mga pulis sa nangyari. Napag-alaman nila na si Mithya pala ay sumasailalim sa gamutan para sa sakit niya sa pag-iisip. Ayon sa mga otoridad, nagkaroon ng away ang mag-asawa at dahil dito, nagawang saktan ni Mithya si Marvel at umabot pa sa pananaksak na naging dahilan ng pagkamatay ng Pilipina. Ayon sa mga balita noong bata pa lamang si Mithya ay malaki na ang kanyang pangangatawan, kaya naman madalas itong mabuli. Dito daw nagsimula na magkaroon ng problema si Mithya sa pag-iisip, pero nalampasan ito ng Slovenian at inayos ang kanyang buhay. Kaya naman siya ay naging isang motivational speaker dahil nagawa niyang itaguyod ang sarili at ayusin ang kanyang mental health. Agad na kumalat sa internet ang nangyari kay Marvel. Hustisya ang sigaw ng kanyang pamilya lalo na't nalaman nila na hindi ito nakakulong dahil nanatili ito sa ospital. Ang daming chismis ang umikot dahil sa pangyayaring ito, hindi lang sa Pilipinas pati na rin sa Slovenia. Ang daming nagsasabing kakilala nila ang lalaki, mabait naman daw ito. Meron namang taliwas ang sinasabi na nakakatakot daw ito tuwing nakikita niya noong high school pa sila. Ang nakakalungkot pa ay kahit ang biktima na si Marvel ay sinisiraan ng mga taong hindi naman personal na kakilala niya. Pera daw ang pinag-awayan ng mag-asawa dahil yun lang naman daw ang habol ni Marvel kay Mithya. Masalimuot ang mga haka-haka na umiikot tungkol sa dahilan ng krimen. Mas mabuti pang antayin na lamang natin ang investigasyon ng Slovenian Police para maliwanagan sa totoong nangyari sa pagitan ng mag-asawa na humantong sa patayan. Noong January 13, lumabas ang balita na kumikilos na ang Philippine Embassy sa Vienna para maiuwi ang labi ni Marvel sa Pilipinas. At noong January 25 ay dumating na nga ang labi ng Pilipinas sa Cebu at ipapadala ito sa kanyang pamilya sa Dumaguete. Sabi naman ng Philippine Ambassador to Austria na nakikipagtulungan ng gobyerno ng Slovenia tungkol sa kaso ni Marvel at gusto din nila itong maresolba agad.
Tinatapos na lang nila ang autopsy report para maipadala sa judge. Sa ngayon, si Mitya ay nasa Maribor Forensic Psychiatry Unit. Inutos naman ng judge na huwag pakawalan si Mitya habang gumugulong pa ang investigasyon. Kapag siya ay napatunayang guilty sa kasong pagpatay, maaari itong makulong ng 30 to 40 years. Ngunit isa sa mga makakaapekto sa hatol ay ang kanyang history ng pagkakaroon ng problema sa pag-iisip. Ipagdasal na lang natin na sana ay makamtan ni Marvel at ng pamilya niya ang hustisya sa kaso. Ang ating huling kwento ay tungkol sa mag-asawang 8 araw palang kasal ngunit tinapos agad ng isa dahil sa ayaw nitong makipagtalik sa asawa. Si Cody Lee Johnson ay ipinanganak noong 1988 sa San Jose, California. Lumipat sila ng kanyang ina sa Montana noong 2002 at tumira sa lungsod ng Kalispell. Si Cody ay kilalang palakaibigan at magiliw sa mga tao. Hilig niya ang magbutinting ng mga kotse kasama ang kanyang barkada. May maganda din siyang trabaho sa isang communications company sa lugar. Noong October 2011 nakilala ni Cody si Jordan Lynn Graham sa isang Halloween party. Nang makita niya si Jordan ay agad siyang nabighani dito. Kaya naman hindi na niya ito tinantanan at agad na niligawan. Kalaunan ay naging magkasintahan ang dalawa. Naging mabilis ang pangyayari. Si Jordan ay 20 years old pa lang doon at nagtatrabaho bilang isang babysitter. Mukhang maayos naman ang kanilang pagsasama. Si Cody ay sumasama sa pagsisimba ni Jordan sa Faith Baptist Church linggo-linggo. At dahil nga't magiliw na tao si Cody ay agad siyang nagustuhan ng mga tao doon. Si Jordan naman ay ibang-iba kay Cody. Siya ay tahimik lang, mahiyain at parang umiiwas makipag-usap kanino man. Kaya't minsan napapagkamalan siyang mayabang. Kaya naman nagtataka ang mga kaibigan ng dalawa kung bakit nila nagustuhan ang isa't isa. Kapansin-pansin din na maseryoso si Cody sa kanyang relasyon sa girlfriend, habang itong si Jordan ay tila walang pakialam sa kanyang kasintahan. Kaya't madalas mas pinipili pa niyang makasama ang ibang tao kesa kay Cody. Ngunit nabigla ang lahat ng mag-propose si Cody ng kasal noong December 2012. Isang taon lang makalipas nang sila ay maging magkasintahan. Tuwang-tuwa na inasikaso ni Jordan ang kasal. Ngunit ayon sa kanyang mga kaibigan ay parang natuwa lamang ito sa seremonya ng kasal kesa sa ideya na siya ay ikakasal kay Cody. May pagkakataon pa ngang nagpustahan ang mga kaibigan ni Cody kung gaano lang katagal ang kanilang pagsasama. Noong June 29 ginanap ang kasal ng dalawa. Dito ay nabigla ang mga bisita dahil napansin nilang umiiyak si Jordan at umiiling habang naglalakad papunta ng altar. At hindi man lang niya tinitingnan si Cody habang sinasabi ang kanyang wedding vows. Dito pa lang ay may mga senyales na may problema ngunit mukhang hindi ito napapansin ni Cody dahil sa kanyang labis na pagmamahal kay Jordan. Ikinuwento ng matalik na kaibigan ni Jordan na si Kimberly Martinez na pagka-uwi ng bagong kasal kinabukasan sa bago nilang bahay, agad na nag-text si Jordan sa kanya. Sabi nito na hindi niya alam ang gagawin, hindi daw niya mapigilang umiyak simula nang ikasal kay Cody. Dahil sa relihiyon ni Jordan ay hindi siya naniniwala sa sex bago ikasal. Kaya naman ngayong kasal na sila ay siya naman ang pag-iwas ni Jordan sa mga lambing ni Cody. Idinahilan niya ang pagkakaroon ng kanyang period noong panahong iyon para hindi sila magtalik. Gusto daw niyang maging masaya muli ngunit hindi niya kayang sabihin sa mister ang kanyang nararamdaman. Dito ay pinayuhan siya ni Kimberly na kailangan niyang magdesisyon ngayon kung ano ang gusto niyang mangyari sa kanyang buhay at gawin ang nararapat. Noong July 7, 2013, 8 araw matapos ang kasal, ikinuwento ni Cody sa mga kaibigan na may sorpresa daw na inihanda ang kanyang asawa at wala siyang idea kung ano ito. Biniro siya ng barkada na baka ito na ang gabing pinakahihintay niyang may mangyari. Noong araw ding iyon ay muling ka-text ni Jordan si Kimberly at sinabi niya dito na plano na niyang sabihin kay Cody na makikipaghiwalay na siya. Dagdag pa niya na seryoso siya at kung hindi siya makontak muli siguradong may nangyari ng masama. Sa gabi bigla na namang nag-text si Jordan sa kaibigan at sinabing nagtapat na siya kay Cody at ito ay pumunta lang sa garahe. At siya naman ay lumabas sandali. Nag-text daw si Cody sa kanya na lalabas muna silang magbarkada. Ngunit pagbalik niya ng bahay ay may nakita siyang papaalis na itim na sasakyan na ipinagpalagay niyang sina Cody at mga barkada nito.
Matapos nito ay tinawagan niya ang kanyang kapatid na si Michael para samahan siya sa bahay dahil mag-isa lamang siya dito kasi nga umalis si Cody. At nang tinanong siya ni Michael kung ano ang nangyari, ganun din naman ang kanyang kwento tulad ng tinext niya kay Kimberly. Iminungkahi ng kaibigan na hanapin na lang nila si Cody, ngunit sabi ni Jordan na antayin na lang niya ang asawa kung papasok ito sa trabaho kinabukasan. Ngunit hindi pumasok si Cody gaya ng inaasahan. Sinubukan siyang kontakin ng kanyang supervisor at mga kaibigan pero hindi ito sumasagot. Kumalat na rin ang kwentong sinabi ni Jordan sa kanyang kaibigan si Kimberly at kapatid na si Michael. Pagkahapon tumawag si Jordan sa supervisor ni Cody para itanong kung pumasok ba ito. At nang malaman na hindi nag-report sa trabaho ang asawa ay nagkwento si Jordan sa nangyari kagabi. Dahil nga't narinig na ng supervisor sa mga kaibigan ni Cody ang nangyari, naguluhan siya dahil medyo ibang kwento ni Jordan ngayon. Dahil sa pag-aalala noong July 9, pumunta na ang supervisor sa bahay nila Cody at Jordan. Napansin niyang walang tao at wala din ng kotse sa garahe. Sinubukan din niyang tawagan ang mga ospital at pulisya baka sakaling andoon si Cody. Ngunit wala pa rin siyang nakuhang impormasyon kung ano na ang nangyari dito. Sa oras na ito ay nag-report na rin ang pamilya ni Cody sa pulisya tungkol sa kanyang pagkawala. Nang magsimulang mag-imbestiga ang mga otoridad ay napansin nilang ibang bersyon ng kwento ng pamilya at ng supervisor ni Cody. Nang panahong ito, si Jordan naman ay naghanap kay Cody sa Glacier National Park kasama ang ilang kaibigan. Binanggit ni Jordan sa kanila na sinundan kasi niya ang itim na kotseng sumundo kay Cody at dito siya napadpad hanggang sa hindi na niya nakita ang sasakyan. Pero napansin ng kaibigan na hindi man lang niya nakitaan ng pag-aalala si Jordan na hindi normal para sa isang bagong kasal. Dahil una ang asawa sa listahan ng mga suspect ay inimbitahan nila si Jordan sa pulisya upang bigyan linaw ang mga kwentong nagkalat. Nang ikinuwento na niya sa pulisya ang buong pangyayari, hindi na napaligoy-ligoy ang pulisya at tinanong kung bakit iba-iba ang kwento niya sa mga kapamilya, kaibigan at katrabaho. Sinabi din nila na mukhang hindi niya ipinagtatapat ang buong kwento. Kinabukasan may natanggap na email si Jordan at dito ay nagpakilala ang nagpadala bilang si Tony at sinabing wag na niyang hanapin ang asawa dahil wala na ito. Ikinuwento ng sender na nakasama niya si Cody at mga barkada nito. Namasyal sila sa Columbia Falls at habang nag-hiking doon ay nahulog si Cody sa bangin. Dahil sa impormasyong ito, nagtungo muli si Jordan sa pulisya kasama ang kanyang ina at ipinakita ang natanggap na email. Dito na lalong nagduda ang pulisya at tinanong si Jordan kung kilala niya si Tony at syempre sabi niya hindi. Direkta ding tinanong ng pulisya na bakit hindi man lang siya umiiyak o kaya'y nag-aalala, lalo na't nakatanggap siya ng ganoong impormasyon. Dinipensahan naman siya ng kanyang ina at sinabing habang nasa daan papunta sa pulisya ay humahagulgol ang kanyang anak sa kotse. Nang hiningi ng mga investigador ang kanyang cellphone para makita ang text ni Cody sa kanya, sabi naman niya na wala na ito dahil lagi siyang nagbubura ng mga messages dahil minsan daw ay pinapakialaman ng kanyang alaga ang kanyang phone tuwing nagbe-babysit sa isang employer. Kinabukasan, July 12 ay nagtungo ang mga kapamilya at kaibigan sa napakalawak na Glacier National Park para hanapin si Cody. Si Jordan ay agad na dumiretso sa loop trail dahil kinukutuban daw siya na andito ang asawa. Nang makarating sa isang parte na may batong pader na nakaharang sa isang bangin, inakyat ni Jordan ang bato at sinilip ang bangin. Bigla siyang sumigaw na natagpuan na niya si Cody. 300 talampakan ang lalim nito sa kinatatayuan ni Jordan. Nabigla at naghinagpis ang lahat maliban kay Jordan. Sabi pa niya na siguro naman dahil nakita na ang katawan ng asawa ay hindi na siya kukulitin ng mga pulis. Ang mga rangers na sumama sa kanila ay nabigla sa kakaibang ikinikilos ni Jordan. Kaya't nagtanong sila kung paano niya nalaman na andun si Cody. Paliwanag nito na ang lugar na iyon ay isa sa mga gustong puntahan ni Cody bago mamatay. Ngunit nang tanungin siya ng pulisya sa pagkakatukla sa katawan ng 25 years old na si Cody, ay sinabi niyang ginabayan daw siya ng Holy Spirit. Habang nangyayari ito ay nagkataong nakalabas ang basurahan nila Cody sa tapat ng bahay nito at nang usisain ng mga pulis ay nakita niya ang mga stuffed toys, Valentine's card at pira-pirasong tela ng isang wedding dress.
Kinuha niya ang basurahan at dinala sa pulisya para masuri. Makaraan ng 2 linggo, inilibing na si Cody at isang pagsasalo ang ginanap sa bahay ng mag-asawa. Dito ay nabigla ang mga bisita dahil mukhang masaya na si Jordan na parang walang nangyari. Hindi man lang niya kinakausap ang ina ni Cody sa panahong iyon. Lingid sa kanyang kaalaman, kumakalap lang ng ebidensya mga pulis sa mga nagdaang araw. Nadiskubre na ang email na natanggap ni Jordan ay kanya lang ginawa sa computer ng kanyang stepfather. Nakakuha din sila ng kopya ng surveillance video sa Glacier National Park kung saan nakitang pumuntang mag-asawa doon bandang 9 o'clock ng gabi ng araw na nawala si Cody. Noong July 16, muling inimbitahan si Jordan sa pulisya para sa isang interogasyon. Ipinaulit sa kanya ang nangyari noong gabi ng July. Dito ay hindi siya pinatapos magkwento at sinabi ng investigador ang mga ebidensyang nakolekta nila. Dito na umiyak si Jordan at binago ang kanyang salaysay. Sabi niya noong gabing iyon ay nag-away silang mag-asawa kaya't nagdesisyon silang pumunta sa Glacier National Park para mag-usap. Pagdating nila doon sa loop trail ay sinabi niya kay Cody na tatakot siya dahil gabi na. Ang sabi naman ni Cody na kahit naka-blindfold siya ay kaya niyang lakarin ang lugar na iyon. Dito na napagtanto ng mga pulis na ang piraso ng tela na natagpuan katabi ng bangkay ni Cody ay ang blindfold na sinasabi ni Jordan ngayon. Dagdag ni Jordan, muli silang nag-away at nang hawakan ni Cody ang braso niya ay agad niyang hinila ang kamay niya at tinulak si Cody. Doon ay nahulog na ito sa bangin at namatay. Pinapalabas ni Jordan na isang aksidente lamang ito at hindi sinadya. Tinipensahan lang daw niya ang sarili. Dahil sa pag-amin na ito, si Jordan ay inaresto at sinampan siya ng kasong pagpatay at pagsisinungaling sa mga otoridad. Haka-haka ng mga pulis na ang totoong nangyari ay dinala ni Jordan si Cody sa lugar na naka-blindfold dahil meron nga siyang sorpresa para kay Cody. Pinatunayan ito ng mga kaibigan at kapamilya na binanggit ni Cody sa kanila na merong sorpresa ang misis para sa kanya noong araw na iyon. Ngunit hindi akalain ni Cody na itutulak pala siya sa bangin. Hindi tinanggap na ebidensya sa korte ang natagpuan na tela o blindfold sa tabi ng katawan ni Cody, kaya't hindi nila magamit ang anggulong ito. Una ay naghain ng 22 years old na si Jordan ng not guilty plea dahil hindi naman niya sinadya itong itulak. Ngunit sa ika-4 na araw ng paglilitis ay bigla niyang binawi ito at nag-plea ng guilty sa salang pagpatay. Noong March 27, 2014, si Jordan ay nasentensyang makulong ng 30 taon at pagkatapos nito ay may dagdag na 5 taon na supervised release. Mahalagang kilalanin muna ang taong mamahalin bago ibigay ang sarili ng buo. Huwag magmadali sa pag-ibig dahil hindi ito paunahan, wala itong deadline at lalong hindi ka mauubusan ng taong magmamahal sa'yo. Salamat sa pakikinig sa mga kwentong aking ibinahagi. Sana ito'y inyong nagustuhan at may bagong natutunan. God bless po sa inyo at laging alagaan ang sarili at para sa bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang i-like ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.